Ikadalawampung kabanata. Ang mga manggagawa sa ubasan. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, ang paghahari ng Diyos ay maitutulad sa kwentong ito. Isang araw, maagang lumabas ang isang may-ari ng ubasan para humanap ng mga manggagawa. Nang makakita siya ng mga manggagawa, nakipagkasundo siya sa kanila na makakatanggap sila ng karampatang sahod para sa isang araw na trabaho. At pagkatapos ay pinapunta ang mga ito sa ubasan niya. Nang mga 9:00 na ng umaga, lumabas siyang muli at may nakita siyang mga taong walang trabaho at nakatambay lang sa may pamilihan. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Babayaran ko kayo ng nararapat. Kaya pumunta ang mga ito sa ubasan. Nang bandang tanghali, muli siyang lumabas at may nakita pang ilang mga tao. Pinagtrabaho rin niya ang mga ito. Ito rin ang ginawa niya ng mga 3:00 na ng hapon. Nang mag-5:00 na ng hapon, muli na naman siyang lumabas at nakakita pa ng mga ilan na nakatambay lang. Sinabi niya sa kanila, bakit maghapon kayong nakatayo riyan at walang ginagawa? Sumagot sila, dahil wala naman pong nagbigay sa amin ng trabaho. Sinabi niya sa kanila, pumunta kayo sa ubasan ko at magtrabaho. Nang magtatakip silim na, sinabi ng may-ari sa kanyang katiwala, tawagin mo na ang mga manggagawa at bigyan ng sahod. Unahin mo ang mga huling nagtrabaho hanggang sa mga unang nagtrabaho. Dumating ang mga nagsimula ng 5:00 ng hapon at tumanggap sila ng sahod para sa isang araw na trabaho. Nang dumating na ang mga naunang nagtrabaho, inakala nilang tatanggap sila ng higit kaysa sa mga huling nagtrabaho. Pero tumanggap din sila ng ganoon ding halaga. Pagkatanggap nila ng sahod, nagreklamo sila sa may-ari ng ubasan. Sinabi nila, ang mga huling dumating ay 1 oras lang nagtrabaho, samantalang kami ay nagtrabaho ng buong araw at nagtiis ng init. Pero pareho lang ang sahod namin. Sinagot ng may-ari ang isa sa kanila, kaibigan, hindi kita dinadaya. Hindi ba't nagkasundo tayo na bibigyan kita ng sahod para sa isang araw na trabaho? Kaya tanggapin mo na ang sahod mo at umuwi ka na. Desisyon ko na bigyan ng parehong sahod ang mga huling nagtrabaho. Hindi ba't may karapatan akong gawin ang gusto ko sa pera ko? O naiinggit lang kayo dahil mabuti ako sa kanila? Pagkatapos, sinabi ni Jesus, ganyan din ang mangyayari sa huling araw. May mga hamak ngayon na magiging dakila, at may mga dakila ngayon na magiging hamak. Ang 3 pagpapahayag ni Jesus tungkol sa kanyang kamatayan. Habang naglalakad sina Jesus papuntang Jerusalem, inihiwalay niya ang 12 tagasunod sa mga tao. Sinabi niya sa kanila, pupunta na tayo sa Jerusalem, at ako na anak ng tao ay pagkakanulo sa mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan. Hahatulan nila ako ng kamatayan at ibibigay sa mga hindi Hudyo para insultuhin, hagupitin at ipako sa krus. Ngunit mabubuhay akong muli sa 3 araw. Ang kahilingan ng ina ni Santiago at Juan. Lumapit kay Jesus ang asawa ni Zebedee, kasama ang 2 anak niyang lalaki. Lumuhod siya kay Jesus dahil may gusto siyang hilingin. Tinanong siya ni Jesus, ano ang gusto mo? Sumagot siya, kung maaari po sana, kapag naghahari na kayo, paupuin niyo ang 2 kong anak sa tabi niyo, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Pero sinagot sila ni Jesus, hindi ninyo alam kung ano ang hinihingi ninyo. Kaya ba ninyong tiisin ang mga pagdurusang titiisin ko? Sumagot sila, opo, kaya namin. Sinabi ni Jesus, maaaring kaya nga ninyong tiisin. Ngunit hindi ako ang pumipili kung sino ang uupo sa kanan o sa kaliwa ko. Ang mga lugar na iyon ay para lang sa mga pinaglaanan ng aking Ama. Nang malaman ng 10 tagasunod kung ano ang hiningi ng magkapatid, nagalit sila sa kanila. Kaya tinawag silang lahat ni Jesus at sinabi, alam ninyong ang mga pinuno ng mga bansa ay may kapangyarihan sa mga taong nasasakupan nila. At kahit anong gustuhin nila ay nasusunod. Ngunit hindi dapat ganyan ang umiral sa inyo.
Sa halip ang sino man sa inyo na gustong maging dakila ay dapat maging lingkod ninyo. At ang sino man sa inyo na gustong maging pinuno ay dapat maging alipin ninyo. Maging ako na anak ng tao ay naparito sa mundo, hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at magbigay ng aking buhay para maligtas ang maraming tao. Pinagaling ni Jesus ang 2 bulag. Nang papaalis na sa Jericho si Jesus at ang mga tagasunod niya, sinundan sila ng napakaraming tao. Samantala, may 2 bulag doon na nakaupo sa tabi ng daan. Nang marinig nilang dumaraan si Jesus, sumigaw sila, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin." Pero sinaway sila ng mga tao at pinagsabihang manahimik. Ngunit lalo pa nilang nilakasan ang kanilang pagsigaw, "Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa amin." Tumigil si Jesus, tinawag sila at tinanong, "Ano ang gusto ninyong gawin ko sa inyo?" Sumagot sila, "Panginoon, gusto po naming makakita." Naawa si Jesus sa kanila, kaya hinipon niya ang kanilang mga mata. Agad silang nakakita at sumunod kay Jesus. Ika-21 kabanata. Ang matagumpay na pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Malapit na sina Jesus sa Jerusalem. Pagdating nila sa nayon ng Bethfage, na nasa bundok ng mga Olibo, pinauna ni Jesus ang 2 niyang tagasunod at sinabi, "Pumunta kayo sa susunod na nayon. Makikita ninyo roon ang isang asno na nakatali, kasama ang bisiro nito. Kalagan ninyo ang mga ito at dalhin dito sa akin. Kapag may sumita sa inyo, sabihin ninyong kailangan ng Panginoon, at hahayaan na niya kayo." Nangyari ito upang matupad ang sinasabi ng propeta, "Sabihin ninyo sa mga naninirahan sa Sion na paparating na ang kanilang hari. Mapagpakumbaba siya at nakasakay sa asno, sa isang bisirong asno." Lumakad nga ang mga tagasunod at ginawa ang iniutos ni Jesus. Dinala nila ang asno at ang bisiro nito kay Jesus. Sinapinan nila ang mga ito ng kanilang mga balabal at sumakay si Jesus. Maraming tao ang naglatag ng kanilang mga balabal sa daan, at ang iba naman ay pumutol ng mga sanga ng kahoy at inilatag din sa daan. Ang mga tao sa unahan ni Jesus at ang mga nasa hulihan ay sumisigaw, "Purihin ang anak ni David! Pagpalain ang dumarating sa pangalan ng Panginoon! Purihin ang Diyos!" Nang pumasok si Jesus sa Jerusalem, nagkagulo ang buong lungsod at nagtanungan ng mga tao, "Sino ang taong iyan?" Sumagot ang mga kasama ni Jesus, "Siya ang propetang si Jesus na taga Nazaret, na sakop ng Galilea." Ang pagmamalasakit ni Jesus sa templo. Pumunta si Jesus sa templo at itinaboy niya ang mga nagtitinda at namimili roon. Itinaob niya ang mga mesa ng mga nagpapalit ng pera at ang mga upuan ng mga nagtitinda ng mga kalapating inihahandog sa templo. Sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ng Diyos sa kasulatan, ang bahay ko ay bahay panalanginan, pero ginawa ninyong pugad ng mga tulisan." May mga bulag at pilay na lumapit kay Jesus doon sa templo, at pinagaling niya silang lahat. Nagalit ang mga namamahalang pari at mga tagapagturo ng kautusan nang makita nila ang mga himalang ginawa ni Jesus, at nang marinig nila ang mga batang sumisigaw doon sa templo ng, "Purihin ang anak ni David." Sinabi nila kay Jesus, "Naririnig mo ba ang sinasabi nila?" Sumagot si Jesus, "Oo, hindi ba ninyo nabasa ang sinabi sa kasulatan, na kahit ang maliliit na bata ay tinuruan ng Diyos na magpuri sa Kanya?" Pagkatapos, iniwan sila ni Jesus. Lumabas siya ng lungsod at nagpunta sa Betania, at doon siya nagpalipas ng gabi. Isinumpa ni Jesus ang puno ng igos. Kinaumagahan, nang pabalik na sina Jesus sa lungsod ng Jerusalem, nagutom siya. May nakita siyang puno ng igos sa tabi ng daan, kaya nilapitan niya ito. Pero wala siyang nakitang bunga kundi puro mga dahon. Kaya sinabi niya sa puno, "Hindi ka na mamumunga pang muli," at agad na natuyo ang puno. Namangha
Nagtaka ang mga tagasunod ni Jesus nang makita nila iyon. Sinabi nila, "Paanong natuyo kaagad ang puno?" Sumagot si Jesus, "Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Kung may pananampalataya kayo at walang pag-aalinlangan, magagawa rin ninyo ang ginawa ko sa puno ng igos. At hindi lang iyan. Maaari rin ninyong sabihin sa bundok, 'Lumipat ka sa dagat,' at lilipat nga ito. Anumang hilingin ninyo sa Diyos sa panalangin, ay matatanggap ninyo, kung sumasampalataya kayo." Ang tanong tungkol sa awtoridad ni Jesus. Bumalik sa templo si Jesus, at habang nagtuturo siya, nilapitan siya ng mga namamahalang pari at ng mga pinuno ng mga Hudyo, at tinanong, "Ano ang awtoridad mong gumawa ng mga bagay na ginagawa mo? Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na iyan?" Sumagot si Jesus, "Tatanungin ko rin kayo, at kapag sinagot ninyo, sasabihin ko kung ano ang awtoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito. Kanino galing ang awtoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao?" Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniwala kay Juan?" Pero kung sasabihin nating mula sa tao, magagalit sa atin ang mga tao, dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." At sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang awtoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito." Ang talinghaga tungkol sa dalawang anak. Sinabi pa ni Jesus sa kanila, "Ano sa palagay ninyo ang kahulugan ng talinghagang ito? May isang tao na may dalawang anak na lalaki. Lumapit siya sa panganay at sinabi, 'Anak, pumunta ka ngayon sa ating ubasan at magtrabaho.' Sumagot siya, 'Ayaw ko po.' Pero maya-maya ay nagbago ang isip niya at pumunta rin. Lumapit din ang ama sa bunso at ganoon din ang sinabi. Sumagot ang bunso, 'Opo, pero hindi naman siya pumunta.' Sino ngayon sa dalawa ang sumunod sa kalooban ng kanilang ama? Sumagot sila, 'Ang panganay.' Sinabi ni Jesus sa kanila, 'Sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay nauuna pa sa inyo na mapabilang sa kaharian ng Diyos. Sapagkat dumating sa inyo si Juan na tagapagbautismo, at itinuro sa inyo ang tamang daan sa matuwid na pamumuhay. Pero hindi kayo naniwala. Pero ang mga maniningil ng buwis at ang mga babaeng bayaran ay naniwala sa kanya. At kahit na nakita ninyo ito, hindi pa rin kayo nagsisi sa mga kasalanan ninyo at naniwala sa kanya." Ang talinghaga tungkol sa masasamang magsasaka. Muling nagsalita si Jesus sa kanila, "Makinig kayo sa isa pang talinghaga. May isang taong may bukid na pinataniman niya ng ubas. Pinabakuran niya ito at nagpagawa ng pisaan ng ubas. Nagtayo rin siya ng isang bantayang tore. At pagkatapos ay pinaupahan niya ang kaniyang ubasan sa mga magsasaka at pumunta sa malayong lugar. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang kaniyang mga alipin sa mga magsasakang umuupa sa ubasan niya para kunin ang kaniyang parte. Pero sinunggaban ng mga magsasaka ang mga alipin. Binugbog nila ang isa, pinatay ang isa at binato naman ang isa pa. Nagsugo ulit ang may-ari ng mas maraming alipin. At ganoon din ang ginawa ng mga magsasaka sa kanila. Nang bandang huli, pinapunta ng may-ari ang kanyang anak. Ang akala niya ay igagalang nila ito. Pero nang makita ng mga magsasaka ang anak ng may-ari, sinabi nila, "Narito na ang tagapagmana. Hali kayo. Patayin natin siya para mapasa atin ang lupang mamanahin niya." Kaya sinunggaban nila ang anak, dinala sa labas ng ubasan at pinatay. Pagkatapos nagtanong si Jesus, "Ano kaya ang gagawin ng may-ari sa mga magsasakang iyon sa kaniyang pagbabalik?" Sumagot ang mga tao, "Tiyak na papatayin niya ang masasamang taong iyon, at pauupahan niya ang kanyang ubasan sa ibang magsasakang magbibigay sa kanya ng parte niya sa bawat panahon ng pamimitas." Sinabi sa kanila ni Jesus, "Hindi ba ninyo nabasa ang talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay
ang siyang naging batong pundasyon. Gawa ito ng Panginoon at kahanga-hanga ito sa atin. Kaya tandaan ninyo, hindi na kayo ang paghaharian ng Diyos, kundi ang mga taong sumusunod sa kanyang kalooban. Ang sinumang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog. Nang marinig ng mga namamahalang pari at ng mga Pariseyo ang talinghagang iyon, alam nilang sila ang tinutukoy ni Jesus. Kaya gusto nilang dakpin si Jesus, pero natatakot sila sa mga tao na naniniwalang si Jesus ay isang propeta. 22 Kabanata. Ang talinghaga tungkol sa handaan sa kasal. Muling nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya, ang paghahari ng Diyos ay may itutulad sa kwentong ito. May isang hari na naghanda ng salo-salo para sa kasal ng anak niyang lalaki. Sinugo niya ang kanyang mga alipin upang tawagin ang mga inimbitahan sa kasalan. Pero ayaw nilang dumalo. Sinugo niya ang iba pang mga alipin upang sabihin sa mga inimbitahan, handa na ang lahat, nakatay na ang aking mga baka at iba pang pinatabang hayop. Nakahanda na ang pagkain, kaya pumunta na kayo rito. Pero hindi ito pinansin ng mga inimbitahan. Ang iba'y pumunta sa bukid nila, at ang iba'y sa negosyo nila. Ang iba na may sinunggaban ng mga alipin ng hari, hiniya at pinatay. Kaya galit na galit ang hari sa ginawa ng mga ito. Inutusan niya ang kanyang mga sundalo na patayin ang mga pumatay sa kanyang mga alipin at sunugin ang lungsod ng mga ito. Pagkatapos sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, handa na ang salo-salo para sa kasal ng aking anak, pero hindi karapat-dapat ang mga inimbitahan. Pumunta na lang kayo sa mga mataong lansangan at imbitahan ninyo ang lahat ng inyong makita. Pumunta nga sa mga lansangan ng mga alipin at inimbitahan ang lahat ng nakita nila, masama man o mabuti. Kaya napuno ng bisita ang pinagdarausan ng handaan. Nang pumasok ang hari upang tingnan ang mga bisita, nakita niya ang isang lalaking hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan. Kaya tinanong niya ang lalaki, kaibigan, bakit pumasok ka rito nang hindi nakasuot ng damit na para sa kasalan? Hindi nakasagot ang lalaki. Kaya sinabi ng hari sa kanyang mga utusan, talian ninyo ang mga kamay at paa niya at itapon sa dilim. Doon sa labas. Doon ay iiyak siya at magngangalit ang kanyang ngipin. Pagkatapos sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag ng Diyos na mapabilang sa kanyang kaharian, ngunit kakaunti ang pinili. Ang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis. Umalis ang mga Pariseyo at nagplano kung paano nila mahuhuli si Jesus sa kanyang mga pananalita. Kaya pinapunta nila kay Jesus ang ilan sa kanilang mga kasamahan at ang ilan sa mga tauhan ni Herodes. Sinabi ng mga ito, Guro, alam po namin na totoo ang mga sinasabi ninyo. Itinuturo niyo ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos. Wala kayong pinapaboran dahil hindi kayo tumitingin sa katayuan ng tao. Ano sa palagay niyo? Tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi? Pero alam ni Jesus ang masama nilang balak. Kaya sinabi niya, mga pakitang tao, bakit ninyo ako sinusubukang hulihin sa tanong na iyan? Patingin nga ng perang ipinambabayad ng buwis. Iniabot nila sa kanya ang pera. Tinanong sila ni Jesus, kaninong mukha at pangalan ang nakaukit sa pera? Sumagot sila, sa emperador. Kaya sinabi ni Jesus sa kanila, kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos. Namangha sila nang marinig ang sagot ni Jesus, kaya iniwan nila siya. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. Nang araw ding iyon, lumapit at nagtanong kay Jesus ang ilang mga Saduseyo, mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Sinabi nila, Guro, sinabi ni Moises na kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa asawa niya, dapat pakasalan ng kanyang kapatid ang naiwan niyang asawa para magkaanak sila para sa kanya.
Noon ay may 7 magkakapatid na lalaki rito sa amin. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya ang byuda ay napangasawa ng ikalawang kapatid. Pero namatay din siya na wala silang anak. Ganoon din ang nangyari sa ikatlo hanggang sa ikapitong kapatid. At kinalaunan, namatay din ang babae. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po ba sa 7 ang magiging asawa ng babaeng iyon dahil silang lahat ay napangasawa niya? Sumagot si Jesus, "Maling-mali kayo, dahil hindi ninyo nauunawaan ang kasulatan at ang kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat sa muling pagkabuhay, hindi na sila mag-aasawa. Magiging tulad sila ng mga anghel sa langit." Tungkol naman sa muling pagkabuhay, hindi ba ninyo nabasa sa kasulatan ang sinabi ng Diyos sa inyo? Sinabi niya, "Ako ang Diyos nila Abraham, Isaac at Jacob." Hindi siya Diyos ng mga patay, kundi ng mga buhay. Nang marinig ito ng mga tao, namangha sila sa kanyang pagtuturo. Ang pinakamahalagang utos. Nang mabalitaan ng mga Pariseyo na walang magawa ang mga Saduseyo kay Jesus, nagtipon silang muli at lumapit sa kanya. Isa sa kanila na tagapagturo ng kautusan ang nagtanong kay Jesus upang subukin siya, "Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa kautusan?" Sumagot si Jesus, "Mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalagang utos sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din ito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili." Ang buong kautusan ni Moises at ang mga isinulat ng mga propeta ay nakasalalay sa 2 utos na ito. Ang tanong tungkol sa Kristo. Habang nagkakatipon pa ang mga Pariseyo, tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pagkakakilala ninyo sa Kristo? Kanino angkan siya nagmula?" Sumagot sila, "Kay David." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung angkan lang siya ni David, bakit tinawag siya ni David na Panginoon sa patnubay ng banal na Espiritu? Ito ang sinabi niya, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, 'Maupo ka sa aking kanan, hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway.'" Kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano siya naging angkan lang ni David? Wala ni isa mang nakasagot sa tanong ni Jesus. Mula noon, wala nang nangahas na magtanong sa kanya.